Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, saan man kayong panig ng mundo. Kayo'y muli naririto naman sa aking programa na hindi nyo programa. Ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Maging tulad ng mga bata. Ano yon? Maging tulad ng mga bata. Bakit naman yan ang aming tatandaan? Sapagkat ito po ay may kaugnayan sa pagbasa ngayong darating na linggo, ngunit exclusive lang po yung gospel na ito. Hindi ito ang pagbasa sa buong mundo, kundi dito lang ito sa Pilipinas sapagkat kapiestahan po ng Santo Niño. At ito po yung ating bibigyan ng daan ng refleksyon sapagkat ito ang gamit natin sa buong isang linggo dito sa bansang Pilipinas. Ano ang ating tatandaan? Maging tulad ng mga bata. Pero bago yan, bibigyan po muna natin ng daan ang atin po mga kapatid na wala pong sawang nagko-comment, sumusuporta. Yan. Ang atin pong mga followers and subscribers. Salamat po! Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Bak, kay Jing Ramos, Brother Nelson Umipig, ayan, kay Brother Nick Kunanan. Brother Nick, kumusta ka na dyan? Sister Nympha Ay, Brother Ronald Pagalyaman, Sis Glenn Bagsit Fulgar, Brother Arnold Fulgar, Brother Elias Anthony Bayola. Ayan, salamat sa iyo kapatid ha. Wala kang sawang patuloy na sumusuporta sa ating reflection. Regards dyan sa mga taga-Albay. Kay Armando Tagon, salamat. Norberto Macaraig, Ricardo Bernardo Duson, Eduardino Marasigan, Emily Hunsay, Grace Gonzales, Telia Cabello, Daisy Villanueva, Josepina Pajardo, Raquel de Guzman, Rosalyn Monzano, Marchita Lastra, Artemio Aquino Antonio, maraming salamat sa inyo. Kay Brother Reynaldo Pajarda, Cora Hamud, Saday Navarro, Julie Aberion, Evangeline Quinto, Brother Boyet Passport, first time niya, salamat sa iyong pagdating. Nelson Domingo, Carmelita Ramboyong, first time din po niya, salamat po sa iyong pagdating. Siling Dones, Saints Pat Jude, maraming salamat. Marlon Agrivlogs, maraming salamat sa iyo. Harold Haroka, at kay Reynaldo Asuncion. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, at kung ibig din po ninyo na kayo po ay mapasama sa Sunday Gospel Reflection, wag lang kayong mag-atubiling mag-comment dyan sa comment section. Wag lang pong like sapagkat hindi ko na-identify. Hindi kagaya sa Facebook, makikita mo kung sino yung nag-like. Sa YouTube kasi hindi, malibang mag-comment. At kung ibig din ninyo mapasama, mag-comment lang po kayo. Maraming salamat sa inyo at sa mga nasa live, maraming salamat po sa 3 million in the house. Ano ang atin pong tatandaan ngayon? Maging tulad ng mga bata. Simulan na po natin ang atin pong ebanghelyo. Hahanguin natin sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanatang 10, mga talatang 13 hanggang 16. Ganito po ang pagkakasaad. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.
Sa atin pong pagpapatuloy, kagaya po ng nabanggit natin kanina, ang atin pong pagbasa ay pagbasang babasahin lamang sa atin pong bansang Pilipinas. Sapagkat kapiyastahan po ng Santo Niño sa araw po ng Linggo, iba ang pagbasa sa ibang panig po ng mundo sa ating mga simbahan. Kaya ito yung ating bibigyan ng pansin sapagkat tayo ay nasa bansang Pilipinas. Ayan. Maging tulad ng mga bata. Unang gusto nating puntusan, sabi ng verse 13, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Yan ang unang gusto nating puntusan. Dalhin ang bata kay Jesus. Katulad sa atin pong pagbasa na dinala nila ang kanilang mga anak siguro, pamangkin, apo, mga nakababatang mga kasambahay nila, mga mahal nila sa buhay. Kung sa atin pang bansang Pilipinas, kapag mayroong isang relihiyosong tao, banal na tao, propetang tao, siguro may mga matatanda din na magdadala ng kanilang mga anak sa propeta o sa banal na tao, sa relihiyosong tao, hindi para patungan ng kamay, kundi para pagmanuhin. Ayan. Bakit? Kasi sa ating bansa, ang uso sa atin magmamano, di ba? Parang katumbas nito eh. Dinala nila ang mga bata para hilingin na mapatungan ng kamay. Para maging blessed yung mga bata. Mapagpala sila, mabindisyonan, di ba? Mabasbasan. Bakit napaka-importante sa ating kapanahunan na ang mga bata ay dinadala sa Panginoon? Dinadala sa kanyang mga pagtitipon, sa mga gawain ng Panginoon. Dati, meron po ako nabasang isang dyaryo na naka-front page doon. No? Ina, pinalakol ng anak. Biruin mo yun. Ano sabi ng front page sa dyaryo? Ina, pinalakol ng anak. At kung babasahin mo yung kabuuan, sinasabi ng balita na natagpas yung leeg. Kasi nga, sinaktan nung anak eh. Paano nagawa ng anak na palakulin ang kanyang ina? Maaring una ay ang bata walang pagkatakot sa Diyos. Walang mabuting nakaimbak sa kanyang puso at kalooban. Kaya nagawa niyang saktan ang kanyang ina. At ang ikalawang pagtingin ko doon, maaaring may pagkukulang ang magulang sapagkat ang bata maaari ay hindi lumaki na nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Hindi katulad ng ating Panginoong Hesus na bata pa lamang siya, ang palagi niyang kinagigiliwan ay puntahan ang templo. Puntahan ang banal na templo. Diba? Sumasama siya doon eh. Taon-taon sabi ng Biblia eh, sabi na aklat ng Lucas. Sa mga kapanahunan ngayon, malaki ang contribution ng magulang upang ang mga bata ay magkaroon ng takot sa Diyos. Dapat maliliit pa lang sila ay dinadala na, sinasanay na sa mga gawain ng Panginoon. Maaring maraming mga pagkukulang ang mga magulang sa mga bata, ngunit kapag nadadala mo sa gawain ng Panginoon, ang hindi mo na ituturo sa kanila, maaaring sa gawain ng Diyos, sa mga prayer meeting, sa mga fellowship, sila ay nahahasikan ng mabubuting bagay. Nahahasikan sila ng mga salita ng Diyos. Nahahasikan sila ng mga aral ng Diyos na pwedeng matanim sa kanilang kalooban, na bagamat malaki ang pagkukulang ng mga magulang sa pagtuturo at pangangaral sa kanila, ang salita naman ng Diyos ang siyang nagtuturo at nangangaral sa kanila upang sa kanilang paglaki, ito yung kanilang nagiging gabay, patnubay ang salita ng Diyos. Kami po ay mayroon pong 3 anak. Panganay, babae, pangalawa, lalaki, bunso, babae. Maliliit pa lang po sila, sinanay namin sila sa gawain ng Panginoon. Yun hong aking panganay, mula nang siya'y ipinanganak, wala pang halos 2 buwan, dinala na namin siya sa Luneta, sa PICC, kasama sa mga fellowship. Kasi kami parehong naglilingkod sa Diyos. Alam nga namang iwan mo sila sa bahay. Sino magtitimpla ng gata? Sila. Hindi pa nila kaya magtimpla. Diba? Nung ipinanganak yung pangalawa naming anak, 1 buwan pa lang, isinasama na namin sa gawain. Madaling araw pang gawain noon eh. Pwedeng may magsabi, mahamugan ng bata.
Bakit yung dinadala ng gabi, madaling araw? Sa awa naman ni Lord, di nagkakasakit. Yung pinakabunso, 2 linggo pa lang kapapanganak, idinala na namin sa gawain ng Panginoon. Sa awa ng Panginoon, nagising na lang kami, nakita na lang namin, hindi namin pinilit maglingkod, lahat sila lumaki na nasa gawain ng Panginoon. Sa awa at biyaya ng Diyos, makukulit pero hindi nagpapasaway. Masunurin at mababait pa rin. Bakit? Nahasikan ang aral ng salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na ang mga bata ay dalhin kay Jesus, dalhin sa gawain. Oo, malilikot sila, nagtatakbuhan, nag-iingay sa mga gawain, sa mga prayer meeting. Baka magulat ka na lang isang araw. Sila hindi bumibitaw sa gawain, ikaw bumitaw na. Naglalaro man sila, maingay man sila, pero ang kanilang puso't kalooban mulat. Bukas pa din doon sa nagaganap sa gawain. Minsan nga, ang totoo mas madali pang matuto ang mga bata kaysa sa matatanda di ba? Nabasa ko lang din. Meron daw isang bata, nagtimpla ng juice. Di ba, ang normal na bata nagtitimpla ng juice sa isang baso lang. Ang tinimpla niya, malaking pitchel, parang cool jug. Nakita nung nanay, sinaway. Anak, anong ginagawa mo? Nagtitimpla ako ng juice, nay. Bakit naman sobrang laki ng tinitimpla mo? Sobrang laki ng pinagtitimplahan mo. At sobrang dami ng tinitimpla mo. Nag-aaksaya ka, sabi nung nanay. Dapat nagtimpla ka doon lang sa isang maliit na baso para sa'yo lang. Sabi nung bata, nay, kaya ako nagtitimpla ng marami kasi dadalhin ko doon sa prayer meeting. Ano? Sabi nung nanay. Alam mo na ngang kinakapos tayo, walang-wala na nga tayo. Magdadala ka pa't mamimigay ka pa doon. So parang nagdadamot yung nanay. Ang sabi naman ng bata, di ba nay, sabi nung preacher nung nakaraan, nasa pagbibigay ang pagtanggap. O biruin mo, yung bata, natanim sa kanyang isip yung aral nung preacher, yung aral nung pastor. Samantalang yung nanay, matagal lang naglilingkod, walang natatanim. Mabuti pa yung bata, natutong magbigay. Yung nanay, matagal na nagdadamot pa din. O, diba? Kaya, huwag nating kakaligtaan na ang mga bata ay dalhin kay Jesus para sila'y mabindisyonan. Una na pinupuntusan natin, dalhin ang bata kay Jesus. Bakit? Sapagkat sila'y pwedeng mahubog ng salita ng Diyos kahit na malaki ang pagkukulang nating mga magulang sapagkat abala tayo sa mga trabaho, sa mga gawain, sa kinabukasan natin, sa pangkabuhayan natin. Kaya't yung mga bata, minsan nakakaligtaan Para lang tumahimik at tumigil yung bata, bibigyan ng mga gadget, bibigyan ng cellphone para maglaro, hahayaan na lang. Hindi. Dapat dalhin pa rin natin sila sa gawain ng Panginoon. Huwag natin silang iwan. Huwag natin silang pabayaan. Palakihin natin sila sa gawain ng Panginoon. Darating ang panahon, mahuhubog ng salita ng Diyos, pagpapalain ng inyong mga anak at sila'y matututo ding maglingkod sa ating Panginoon. Yan ang una. Dalhin ang bata kay Jesus. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. O, di ba? Bakit kaya sila sinaway ng mga alagad? Sabi natin kanina, minsan kasi normal na may mga batang makukulit. Di ba? Minsan maiingay. Minsan mga pilyo. Maaring ganun yung nakita ng mga alagad kaya sila'y pinagbawalan. Sinaway nila. Minsan nga sa mga gawain, di ba, sinasaway natin kapag may mga nagtatakbuhang bata, may ingay na bata, nagsisigawang bata. Minsan nga nag-aaway pa yung mga bata, minsan nagbabatuhan, nagpapalipad ng eroplano, di ba? Alam nga namang bangka ang paliparin, di ba? Kaya minsan siguro kailangang sawayin. Pero dito sa ating pagbasa, hindi lang nila sinaway kundi pinagbawalan pa na makalapit. Verse 14, sabi dito, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ito yung pangalawa. Ano yung ating pinag-uusapan? Maging tulad ng mga bata. Una, na puntos, dalhin ang mga bata kay Jesus. Pangalawa, sinasabi sa ating pagbasa, na ang mga bata, ikalawa, kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Ano yung ikalawa? Kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang mga bata man,
ay kabilang din sa paghahari ng Diyos. Kabilang din sila sa kaharian ng Diyos, kaya't hindi sila dapat pagbawalan na makapaglingkod sa Diyos. Minsan sinasabi natin, bata ka pa iho, wala ka pang puwang dito sa paglilingkod. Hindi. Napapansin nyo, nabasa nyo na ba si Timothy, ang pinakabatang alagad na tinuruan ni San Pablo, na dinala ng kanyang lola at ng kanyang ina para maglingkod? Ano ang payo ni Pablo kay Timothy? Huwag mong hayaan hamakin ang iyong pagkabata. Ipakita mo sa kanila ang iyong pananalig at pananampalataya, ang iyong masidhing paglilingkod. So hindi pa lahat lang yung kabataan, yung edad, para tayo'y mapagharian ng Diyos at makapaglingkod sa Diyos. Kasi maraming nagsasabi, pagtanda ko na, saka na ako maglilingkod. Paano kung hindi na tayo umabot ng pagtanda? Diba? Okay, tuloy natin. Ano yung ikalawa? Kabilang sa kaharian. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila. Ano ang ikinagalit ni Jesus? Yung pagsaway ng mga alagad na pinagbawalan na ang mga bata ay makalapit sa Diyos. Ito yung malaking pagkukulang ng mga gawain eh. Hindi natin inaasahan na darating ang panahon kapag tumagal ang mga gawain, nung tayo'y magsimula, kasing edad natin yung mga manggagawa. Habang tayo tumatagal, 30 years tayo, nagkakaedad din sila, nagkakaedad tayo. Ang problema, nakalimutan nating akayin, dalhin ang mga bata sa gawain ng Panginoon. Kaya nagsipagtandaan tayo, walang papalit at walang hahalili sa mga gawain, sa mga churches, sa mga simbahan. Kasi nga, iniwan natin yung mga bata. Pinagbawalan natin ang mga bata na makarating sa mga fellowship at paglilingkod, sa mga assembly. Samantalang sila yung hahalili sa atin ng mga tumatanda na. Kalabaw lang ang tumatanda, brad. Ayan. Nagkakaedad na lang. O, sige. Okay, tuloy. Kabilang sa kaharian. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Marami pong mga character traits na pwedeng makita sa isang bata na sila yung makakapasa sa kaharian ng Diyos. Yung kanilang mga katangian ang magiging dahilan, kumbaga ay makakapasa sila kapag ganito yung kanilang mga naging ugali. Tayo mang matatanda o nagkakaedad na, kapag yung mga katangian ng batang yon ay magiging katangian natin, ito yung magiging dahilan para tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos, sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga, sila ay kabilang sa kaharian. Ano-ano ba yung mga character traits na pwede nating makita sa isang bata? Actually, sa dulo ko pa ito gustong isama, pero dito ko na lang dadalhin sa gitna, sa ikalawa. Ang mga bata, kaya sila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos sapagkat sila nagtatampo pero hindi lumalayo. O di ba minsan nagtatampo sila sa magulang, nagtatampo sila sa kapatid, nagtatampo sa mga mahal sa buhay, pero hindi sila tuluyang lumalayo, tumatahimik lang sila. Pagkalipas ng ilang oras at mga panahon, yung kanilang pagtatampo, naiibsan yun, nawawala yun. Hindi nagtatagal yun, mamaya okay na uli. Minsan nagtatampo sa kalaro. Yung kalarong katampuhan, maya-maya naglalaro na uli sila. Ibig sabihin, hindi nagtatagal yung kanilang pagtatampo. Ikaw, ako, tayo, ng mga edad na, pag nagtampo, wagas, 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, yung tampo, hindi na tampo yan, galit niya. Putat, hinanakit na yan eh. Diba? Yung tampo, pang 1 oras lang yun, 2 oras lang yun. Yun yung mga bata eh. Nag-away ngayon, nagkagalit, nagtampuhan. Maya-maya, yung tampo nila, nagkatawanan naman. Diba? Minsan nga, may mga magulang na sumasawsaw dun sa tampuhan ng 2 bata eh. Yung 2 bata, magkasundo na, magkalaro na, yung 2 magulang, magkagalit pa rin hanggang ngayon. Lumipas ang 1 araw, lumipas ang 2 buwan, magkagalit pa rin. Yung mga bata, hindi na apektado eh. Sino apektado? Yung mga magulang. Kaya ito yung ikalawa, kabilang sa kaharian. Tatandaan natin na ang mga bata ay kabilang sa kaharian ng langit. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan.
sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano pa yung pwede nating makita sa bata? Nagagalit. So, di ba? Nagagalit din naman sila pero nagpapatawad. Ano yung una kanina? Nagtatampo pero hindi lumalayo. Nagagalit pero nagpapatawad. Yan yung bata ikaw, ako, tayo. Nagagalit. Nagpapatawad ba tayo? Di ba? Nagagalit pero walang pagpapatawad. Ang mga bata hindi. Kaya nga magandang tularan yung karakter, yung katangian ng isang bata. Nagagalit pero nakapagpapatawad. Lalo na yung mga wala pang muwang yung kanilang isipan. Yung mga batang-bata talaga, 7 years old, 6 years old, 8 years old, 10 years old. Siguro pag teenager na, medyo nagtatanim-tanim na ng sama ng loob. Pero ang bata ay nagagalit pero nagpapatawad. Ito yung magandang katangian ng bata, kaya sila'y mapapabilang sa paghaharian at pinaghaharian ng Diyos. Pangalawa na katangian ng bata na pwede nating makita, kaya sila'y mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ikatlo, inosente sa kasalanan. Mapapansin natin na mga bata nagkakamali, nakakagawa ng kasalanan, pero hindi nila sadya. Hindi nila ginugusto kasi nga inosente sila wala silang muwang wala silang malay, wala silang malisya Ako po nung bata pa, elementary, naliligo ako sa ilog Pag ako naligo sa ilog, hubad-hubad Walang saplot, walang damit. Bakit? Walang malisya ngayon, maligo ka ng hubad-hubad. Ay, Diyos ko, pag naispatan ka sa camera, trending ka. Hindi ka na matutuwa, mahihiya ka Noon, hindi ka nahihiya. Walang saplot, walang damit. Kita lahat. Hindi ka nahihiya. Pag tumalon sa ilog, walang damit. Aahon, lalakad, normal lang. Walang malisya Inosente, walang muwang sa kasalanan. Pero ngayon, hindi na pwede kasi hindi na tayo bata. Diba? Inosente sa kasalanan ang bata. Inosente sa paggawa ng masama. Kaya sila'y mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sapagkat nagtatampo pero hindi lumalayo, nagagalit pero nagpapatawad. Ikatlo, inosente sa kasalanan. Marami pa pong mga character traits, kaya lang, limitado lang po yung ating refleksyon. 30 minutes lang ang aking ginugugol sa akin pong video. So, ano ang ating tatandaan? Maging tulad ng mga bata. Para ito sa kapestahan ng Santo Niño, para sa araw ng linggo. Ito po ay pagbasa para sa araw po ng linggo, January 21, 2024. Okay. Ano ang atin pong pinag-uusapan? Maging tulad ng mga bata. Unang puntos, dalhin ang mga bata kay Jesus. Huwag nating ipagkait si Jesus sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga papangkin. Dalhin natin sila sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, kabilang sila sa kaharian. Tatandaan natin na ang mga bata ay kabilang din sa mga pinaghaharian ng Diyos. Pangatlo, sabi ng verse 15, tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Mga kapatid, pansinin po natin dito sa verse 15, meron pong pagkukumpara o comparison ang Panginoon. Yung bata ay ikinumpara niya sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, kapag pinag-uusapan po kasi ang kaharian ng Diyos, hindi po ito lugar, hindi po ito teritoryo or place. Pag kaharian ng Diyos ang pinag-uusapan, ito po ay sistema. Pero kapag ang banggit ay kaharian ng langit, tumutukoy po yan sa lugar. Tumutukoy yan sa place. Ang kaharian ng langit ay lugar kung saan naroon ang Diyos, naroon ang kanyang trono, ang mga anghel na naglilingkod sa kanya. Ang tawag diyan kaharian ng langit. Itong binabanggit sa ating pagbasa, kaharian ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Sabi natin kanina, hindi ito lugar, ito po yung sistema. Uri ng pamumuhay. Pamumuhay ng mga tao na kalugod-lugod sa loob ng kaharian ng langit. Yan, klaro na mga kapatid. Bakit po kaharian ng Diyos? Kasi ang ibig po ng Diyos, nagagalit ka pero magpatawad ka.
Nagtatampo ka pero huwag kang lalayo. Nagkakamali tayo pero dapat humingi ng tawad. Dapat maging inosente tayo, wala tayong muwang sa anumang mga pagkakamali at pagkakasala. Ito yung sistema. Pag sinabing sistema ng Diyos, kaharian ng Diyos, tumutukoy ito walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. So ang kaharian ng Diyos sa atin pong pinag-uusapan ngayon ay walang iba kundi si Jesus, na ang gusto niyang sabihin sa mga tao, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, siya yun. Ang sino mang hindi tumatanggap sa akin tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kung gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, tanggapin natin ang Panginoong Hesus katulad ng pagtanggap natin sa isang bata. O di ba tayo kinagigiliwan natin ng bata? Minsan nga kahit hindi natin anak, hindi natin kaano-ano, hindi natin kadugo, kapag nakukyutan tayo, pinipisil natin, pinanggigigilan natin, pinupupog natin, iyayakap natin na mahigpig. Tanggap na tanggap, i-accept natin. Dapat ganun yung ating trato sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus upang tayo ay mapagharian ng Diyos. Kaya ito yung ikatlo, tanggapin ang kaharian katulad ng pagtanggap sa bata. Tanggapin ang mga bata. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ano po yung ating pong pinag-uusapan ngayon? Maging tulad ng mga bata. Magkaiba naman yung isip bata. Huwag nating tutularan yung mga isip bata. Ang tularan natin, yung mga batang normal, di ba? So, maging tulad ng mga bata. Unang pinupuntusan natin, dalhin natin ang mga bata kay Jesus. Kahit maliit pa yan, okay lang yan. Walang masamang panahon. Walang hamog-hamog. Bakit? Prove namin sa aming mga anak. Lumaki silang lahat sa gawain ng Panginoon. Huwag natin ipagkait sa kanila na sila man ay mapabilang at makasama sa mga pagtitipon, sa mga fellowship. Huwag natin silang iwan. Huwag natin silang iwan sa ating mga tahanan. Huwag natin silang ibilin. Isama natin sila. Sapagkat sa pamagitan ng mga fellowship, sa pamagitan ng mga pagsamba, sa pamagitan ng mga pangaral, hindi natin alam, bukas yung kanilang diwa, bukas yung kanilang espiritu, tumatanggap sila ng mga aral at salita ng Panginoon. Pangalawa, tatandaan natin kabilang sila sa kaharian, kaya't hindi natin sila dapat na mapagbawalan. Ikatlo, tanggapin ang kaharian katulad ng pagtanggap sa bata upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay magiging kingdom of God. Tayo ay magiging kaharian ng Diyos. Maraming salamat, at kung kayo po ay napagpala ng mensaheng ito, huwag nyo naman kalimutang i-share. Siyempre, mag-like din kayo at mag-iwan kayo ng comment sa comment section. Ibahagi nyo rin sa mga taong sa inaakala ninyo yung makakatulong sa kanila. Malay ninyo, kapag sila'y napagpala, pagpapalain din kayo. Kagaya ko po na ako po ay nagpapatuloy sa paggawa ng refleksyon sapagkat meron po tayong mga nakakausap na kapatiran na ipagpatuloy yung paggawa ng refleksyon. Ang sabi ko nga po ay street talk lang ito, mga pangmasa, mga pangmasang mga pananalita, street talk. Street, paano bang tawag doon? Pangkalsadang usapan niya. Madaling maunawaan, madaling maintindihan, madaling tandaan. Kaya nga sabi natin ay tandaan natin ito. Tanggapin ang kaharian, tanggapin ang mga bata. Una na dapat nating ilalagay sa isip na magandang katangian ng bata. Nagtatampo pero hindi lumalaya. Nagagalit pero nagpapatawad. Inosente sa kasalanan, sa paggawa ng masama. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. Ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and God bless us all. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share
mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send your